So hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Vitamaniac. Muling nagbabalik. So today's video ay magbabahagi na naman tayo ng isa na naman pong problema na na-encounter nitong KTM Duke 200. This is 2015 model. So yun nga po, direct to the point na tayo. So pinayos to sa atin. Naitambay kasi ito ng almost 6 months or 7 months ata. So maraming problema, pero i-specify ko lang yung problema ngayon na ating ibabahagi. So yun na nga po, natapos ko na to. And then yung problema na na-encounter nito is magaspang na yung fan, yung radiator fan niya. And then tawag nito, meron akong nakitang problema dun sa kanyang fuse box na kung saan dinamperan nila yung kanyang radiator fan ng makapal na wire. So ang nangyari sa kanyang radiator fan ay ito. So ito yung kanyang stock na radiator fan. Kung titignan natin, tostado na talaga tong kanyang tawag nito, yung kanyang fan. Ayan, tostado. Yan, wala na din, hindi na to mapapakinabangan itong kanyang carbon brush. So ayan. So, isang reason ito kung bakit natusta to is nag-stack up to. Itong fan nag-stack up to, and then ayaw mag-cut ng fuse or kanyang fuse dahil ginamperan nila ng makapal na wire. Tendency, susunugin ito. Magsusupply dire-diretso yung tawag nito, yung kuryente hanggat hindi niya nakakat. Kaya ito nangyari, tostado. Maagapan pa sana to if nag-cut lang, nagtawag nito, nag-stack up, and then automatic naman yun magkakat yung fuse or magtitrip or mapuputol yung fuse. Pero ito wala, meron kasing ginamper. Titignan natin yung ginamper. So ito yun, itong 15 ampere na fuse, ginamperan nila. Lapit natin. Yan. May parang nakikita kayong magnetic wire dyan. Yan. Ginamperan nila. Yan. Yun, no? Naglagay sila ng jumper. Yan. Yung fuse nila wala na. Putol na yan. Yan, putol na. So nilagyan nila ng jumper. Yan. So wala din. So, papalitan natin ito ng fuse. So papalitan natin ng fuse. Yan. 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 So napalitan natin yung fuse. And then bago na yung fan nito, pinalitan natin. Yan, umiikot na siya, hindi na yan magaspang. And then, isang tip sa inyo para kahit hindi nyo na paganahin ng matagal or paabutin pa ng 8 bars or 9 bars or 10 bars, depende sa model ha. Nagbabago yung bars sa bawat modelo. So, kahit hindi nyo na paabutin ng 9 or 8 or 10 bars, pwede nilang malaman na gumagana yan. Paano? Pwede nyo tanggalin yung tawag nito, temperature sensor, yung kulay blue dito na nakakabit sa ating cylinder head. Merong socket dyan na kulay blue. Ito yon. Pakita natin sa inyo ito. Ito yung socket ng temp sensor. Pwede nyo ito tanggalin, pero mag-error dun sa taas. Pero matitest nyo na kaagad yung fan nyo. Once na tinanggal nyo to at i-start nyo yung motor, automatic iikot po yung ating radiator fan. So, ECU operated po yung fan. So, magkakaroon or iikot lang yung fan natin once na nagbato ng signal itong temperature sensor dun sa ECU na, ayun na nga, 96 degrees Celsius, iikot na yung fan, and then 89 degrees Celsius naman is mag-off yung fan. Hindi po siya, tawag nito
Meron kasi akong nakitang video last time na tinester niya yung tawag nito, yung socket ng radiator fan. Kahit hindi pa umaandar or hindi pa nare-reach yung temperature, ay meron ng voltahe na nare-reading siya. So automatic yun pag ganun, na pag start nyo pa lang ng motor at umikot bigla yung fan na hindi pa nare-reach or malamig pa yung makina, talagang cold start, tapos umikot kaagad yung fan, ang problema nun is temperature sensor. Wala pong ibang problema dun kundi temperature sensor. Siya po kasi yung nagbabato ng signal sa ECU. Once nasira yung temperature sensor, automatic magbabato or re-recta kaagad na magbabato ng signal or magbabato ng voltahe si ECU papuntang radiator fan, kaya naikot kaagad. So may mga times na ganyan na mga nai-encounter ng mga KTMs, hindi pa umiinit yung makina, automatic umikot kaagad yung fan. So hindi po yan normal. May problema po yung temperature sensor niyo yan. So ganito na lang, papakita natin paano siya itetest yung fan na pinalit natin, kung iikot ba yan pag kahit na hindi pa na-reach yung 8 to 10 bars or 96 degrees Celsius na init ng makina. Titignan natin. Tignan nyo. And then yung sa taas. So ayun, nakatanggal yung socket. Try natin na yun. Yan. Magbi-blink to kasi tinanggal natin yung socket eh. Ayan. Yung blink codes niyan is 1, 2, 1, 2. 1 and 1 short blink. So ibig sabihin yan yung ating temperature sensor na sensor na tinanggal natin. So try natin ngayon, i-start. Ayan po. Umikot na po ng diretso yung fan. Ayan. Umikot na po yung diretso. Kahit na mababa pa yung temperature o cold start pa, malamig pa to. Malamig pa po itong makina. Pero umikot na diretso yung fan. Ibig sabihin, goods yung ating fan ngayon na nilagay. So yan, umikot. So ganun lang mag-test ng radiator fan na kahit na wala pang tawag nito, hindi pa umabot ng 8 to 10 bars or 96 degrees Celsius, matitest nyo na yung fan kung gumagana ba or hindi. Tatanggalin nyo lang po yung temperature sensor, yung socket nya. Huwag nyo na tanggalin yung temp sensor kasi medyo mahirap talaga yan. Need yun ng special tool nya, no? Parang yung sa spark plug wrench, yun yung pangtanggal dyan pero mas malaki onte. So ito lang yung tatanggalin nyo para matest nyo yung fan nyo if umiikot. Automatic yan, iikot yan kasi magbabato ng signal si ECU na wala yung temperature sensor. And then pangit po yung idle. Kung napapansin nyo kanina yung andar nya, parang pangit ng idle. Parang yun na yung mangyayari pag nag-overheat na. Ganun na yung kanyang idle o yung kanyang RPM. Na baba na taas. Hindi na stable yung kanyang RPM. So yun na nga lang po. Quick share lang po yun sa nangyari sa radiator fan ng motor na ito. So yun yung naging reason kung bakit nasunog yung kanyang radiator fan. Pagka stock up nun, automatic wala na kasing putol yung line, tuloy-tuloy na yung supply kasi ginampiran nila ng makapal na magnetic wire. Hindi yun mapuputol. Sisirain niya yung load. Kahit anong tawag nito load. Busina man o ano man, ilaw, once na ginampiran yun ng makapal at hindi akma sa kanyang amperahe, hindi talaga yun mapuputol. Tuloy-tuloy yung supply nun hanggang sa masira na lang yung load na nilagay nyo. So yun na nga lang po, quick share lang po yun. Ready to go na to, itong motor na to. Natambay kasi ito ng almost 7 months. Marami akong ginawa dito.
nagpalit ako ng basta i-she-share ko na lang sa inyo yung mga ginawa ko dito. So, hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood. Ride safe sa lahat. Peace. Good job.